ka ng sigbin, Enzo! Yung posporo! Nabasa! Lo, yung mga tumpok ng uod, unti-unting nabubuo! Magmadali ka! Gamitin mo ang itak! Isang maaliwalas na araw po sa ating lahat at sa inyo po, Karine, at sa inyong mga taga-subaybay ng Ang Manlalakbay Channel. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo upang mabasa ang aking kakaibang karanasan. Nangyari ang kababalaghan sa aking buhay kasama ang lolo kong albularyo noong dekada 80. Karanasan sa mga nilalang na kung tawagin ay mga aswang na nagpatibay ng aking paniniwala na totoo sila. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Enzo. Tubong Iloilo at kasalukuyang dito na rin naninirahan kasama ang binuo kong pamilya. Pagkatapos ng pag-aaral ko sa sekundarya, ay nagpasya ang aking ama na doon na kami maninirahan sa baryo Uswag kung saan nakatira ang aking lolo Teryo. Nag-iisa na lamang siya sa buhay, buhat ng pumanaw ang aking abuela. 5 taon na ang nakakaraan. Dahil sa nag-iisang anak si Itay, ay siya na rin ang namahala sa kanilang munting lupain. Masasabing literal na liblib ang baryo Uswag, ngunit masaya at simpleng namumuhay ang bawat pamilya. 3 taon na kaming naninirahan dito at nasaksihan ko kung paano manggamot ang aking lolo na isang batikang albularyo. Kahit may katandaan na si lolo, ay maliksi pa rin siyang kumilos at may malakas na pangangatawan. Hitik sa karanasan ang aking abuelo, lalo na sa usaping mga aswang. Minsan, napapatanong ako sa kanya kung totoo nga ba ang mga engkanto, mangkukulam at aswang. Apo, pakatandaan mo, hindi lamang mga tao ang nananahan sa ibabaw ng mundo. Laging tugon ng aking abuelo na tila nakapagkitna sa aking isipan. Isang araw, ginabi ako ng uwi galing bukid dahil sa tinapos ko pa ang paglalagay ng mga bakod sa aming gulayan. Naunang umuwi si Itay dahil sumama ang kanyang pakiramdam, dala ng sakit na alta presyon. Lalo akong natatagalan sa paglalakad dahil sa nadudulas ang suot kong bota. Mahamog at maputik ang daan, gawa ng katatapos lamang ng malakas na pag-ulan. Napapamura pa ako sa hawak kong flashlight dahil sa malamlam na liwanag na nagmumula dito. Naalala kong nakalimutan ko palang palitan ang lumang baterya nito. Mahigit kalahating oras na lakaran ang aking gugugulin bago ako makarating sa bungad ng aming baryo. Napatingala ako sa kalangitan at napapailing dahil tila nagdamot ng liwanag ang buwan ng gabing yun. Kaya nang tuluyang bumigay ang hawak kong flashlight, ay nangangapa ako sa tinatahak kong daan. Saglit akong natigilan nang makaramdam ako ng alinsangan sa paligid. Nanayo ang mga balahibo ko sa batok, kaya bigla kong napahawak sa kaluban ng aking itak na nakatali palibot sa aking baywang. Napapalunok ako ng laway ng sunod-sunod na humuni ang mga tuko sa itaas ng puno. Maging ang mga kulisap at kuliglig ay nagkakasagutan na rin. Ayon sa aking lolo Teryo na isang batikang albularyo, ay sinyalis ito na may mga nilalang na naglipana sa kadiliman ng gabi. Napasinghap ako nang makarinig ng mga pagaspas
sa itaas ng burol na hindi kalayuan sa kinaroroonan ko. Sinanay ko ang aking mga mata sa mapusyaw na liwanag na nagmumula sa kalangitan. Nasipat ko ang isang malaking bagay na lumilipad sa himpapawid habang umaangil ng nakakakilabot. Alam kong hindi ordinaryong ibon o ano paman ang lumilipad sa itaas ng burol. Isa yung uri ng aswang. Paikot-ikot ang naturang nilalang na waring naghahanap ng mabibiktima. Ang bawat pagespas ng malapad niyang mga pakpak ay nagdudulot ng kilabot sa aking sistema. Aaminin ko, kalalaki kong tao, ngunit hindi ko maiwasang lukuban ng takot. Nalintikan na! Sigaw ng aking isipan nang papalapit ang naturang nilalang sa aking kinaroroonan. Idagdag pa sa kilabot na aking naramdaman nang nagsiliparan ang mga ibon na nakadapo sa sanga ng mga puno. Kaagad na binunot ko ang matalas na itak mula sa kaluban at mahigpit ko itong hinawakan. Pakiwari ko'y namanhid ang mga pangako at butil-butil na rin ang namumuong pawis sa aking noo. Unang beses kong makaengkwentro ng naturang nilalang. Pilit akong nagsusumiksik sa talahiban at nagmatyag. Ilang saglit pa ay naririnig ko ang mga pagaspas papalayo. Nakahinga ako ng maluwag at umalis na sa aking pinagtataguan. Mabilis akong naglakad pa uwi. Kahit pa nadulas, dadapa sa damuhan at nabitawan ko pa ang hawak-hawak kong flashlight. Hindi na ako nag-abala pa na hanapin yon dahil sa pagmamadali. Hanggang sa matanaw ko na ang aming nayon na nagliliwanag dahil sa mga gaserang nakasindi sa bawat kabahayan. Walang ano-ano'y nakarinig ako ng malakas na palahaw. Humihingi ng tulong at inaatake raw siya ng aswang. Nasa bandang ilog nagmumula ang sigaw kung saan ay may mga manunulo na ang ibig sabihin ay maninisid sa gabi. Kapag umuulan ng malakas ay umaapaw ang tubig sa kuweba na nasa itaas ng bahagi ng ilog. Kaya dagsa ang mga isda, hipon, palos, alimango at marami pang ibang naaanod pababa papuntang ilog uswag. Nagdadalawang isip ako kung tutulungan ko ba o hindi dahil malakas ang kutob ko na ang nilalang na nakita ko kanina lang ang umatake doon sa sumisigaw. Ngunit hindi maatim ng aking konsensya. Nahahayaan na lamang ang sino mang humihingi ng tulong. Kaya namay hinubad ko ang aking suot na bota at tinungo ang pinagmumulan ng sigaw habang hawak-hawak ang aking itak. Saklolo! Impit na sigaw ng isang lalaki na pamilyar sa akin ang boses. Maliwanag ang gasera sa kinaroroonan nito, kaya namay nagitla ako sa aking nakita. Pilit kumakawala ang lalaki sa pagkakadagit ng napakalaking nilalang. Ang pakpak nito ay parang payong na tumitiklop-tiklop. Aswang! Bitawan mo siya! Bulalas ko, sabay pakita ng hawak kong itak. Lumingon sa kinaroroonan ko ang lalaking nagpupumiglas at nakumpirma kong si Serafin ngayon ang kababata at kapitbahay ko. Binalingan ako ng nilalang kaya bahagya akong napaatras. Kawagnis yun ng isang paniki. Malapad ang dalawang tenga at maitim ang mabalahibong balat. Tumutulo ang malapot na laway nito sa pagitan ng maliit na mga ngipin. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Serafin na kumawala sa pagkakahawak ng nilalang, kaya bumagsak siya sa tubig.
ngunit impit na napahiyaw at nahihirapang makaahon. Tulong! Tulong! Paghuhumiyaw niya matapos tumama ang tuhod sa bato habang kumakampay sa tubig. Hindi ko malaman kung sino ang uunahin, ang nilalang na pasugod sa akin o si Serafin. Sa pamamagitan ng liwanag na nagmumula sa gasera ay nakita kong humalo na ang kulay pulang dugo ni Serafin sa tubig. Pilitin mo makaahon, Serafin! Malakas kong sigaw. Nasipat kong sumisinghot-singhot sa hangin ang nilalang habang humahagikgik. Isang malakas na atungal ang pinakawalan ng aswang bago umiba ng direksyon papunta sa naguhumiyaw na si Serafin. Sa kabutihang palad ay mabilis na napayuko ang aking kaibigan kaya hindi siya nadagit. Mas nagiging agresibo ang nilalang at naghahanda sa muling pagsugod. Kaagad kong nilusong ang kinaroroonan ni Serafin na napapaubo na dahil sa nainom na tubig. Iwinasiwas ko ang itak sa itaas habang inaabot ko ang kamay ng aking kababata. Mabilis na umaatake ang nilalang habang paahon na kami sa tabi ng ilog. Enzo! Sa itaas mo! Hiyaw ni Serafin. Kaagad kong iwinasiwas ang aking itak, ngunit tumilapon ito sa di kalayuan nang hambalusin ng matulis at matalas na kuko ng aswang. Nakikipaglaban ako sa nilalang, suntok dito, suntok doon, ngunit hindi man lang ito natitinag. Sa halip ay humahagikgik lamang siya ng nakakakilabot at tila nangaasar pa. Marami na akong mga kalmot sa braso at sa kamay. Pakiwari ko'y mauubusan na ako ng lakas hanggang sa mapatid ako sa nakausling bato at mapasubsob sa buhangin. Nahagip ng aking paningin ang paggapang ni Serafin at pilit na inaabot ang itak habang sumisigaw ng saklolo. Hanggang sa isang malakas at impit na paghiyaw ang aking pinakawalan. Pakiramdam ko'y nahiwa at natuklap ang balat ng aking likod nang haklutin ito ng nilalang gamit ang matalas niyang mga kuko. Nararamdaman ko ang mainit na likidong sumirit mula sa aking mga sugat. Bahagyang nagdilim ang aking paningin, ngunit pilit akong lumalaban. Gamit ang natitira kong lakas ay tumihaya ako at dumakot ng buhangin upang isaboy sa papasugod na nilalang. Nakangisi lamang yun at hindi alintana ang mga ibinabato ko. Desperado na ako at nawawalan na ng pag-asa hanggang sa kahuli-hulihan kong lakas ay dumakot ako ng buhangin at isinaboy sa nilalang. Bago tuluyang mawalan ako ng malay, ay nasipat ko pa ang pagliyab ng naturang nilalang. May mga boses akong naririnig na nagsisigawan. Ang mga sumunod na kaganapan ay hindi ko na alam. Mainit na sikat ng araw na lumulusot sa siwang ng kawayang dingding ang nagpagising sa akin. Iginala ko ang aking paningin at napagtanto kong nasa loob ako ng aking silid. Muli kong ipinikit ang aking mga mata dahil kumikirot ang aking sentido. Masakit ang buo kong katawan, partikular na ang aking likod. Naramdam kong may mga benda. Nagtagis ang aking mga bagang nang mapagmasdan ang mga sariwang sugat sa aking mga kamay at braso. May bahid yon ng langis na alam kong ginamot na ng aking abuelo. Marahan na kong bumangon nang biglang kumulo ang aking tiyan dahil sa gutom. Lumabas ako ng silid at dumiretso ng kusina. Naabutan kong naglilinis ng kusina ang aking ina. "Oh, anak, kumusta na pakiramdam mo?"
Tanong ng aking ina na may bahid ng pag-aalala. Masakit ho ang buo kong katawan, Nay. Marami ata akong sugat sa likod eh. Ang mabuti pa'y kumain ka na muna. Tanghali na. Pagkatapos ay dadaling kita sa klinika sa bayan para matingnan ka sa doktor. Oo, Nay. Pagkatapos kumain ay lumabas ako ng bahay at pumunta sa kubo ni Lolo Terio kung saan siya nanggagamot. Naabutan ko roon si Serafin na nakaupo at may benda ang kanyang tuhod. Nagkangitian kami, sabay iling habang itinuturo ang benda sa aming katawan. Pinag-uusapan namin ang nangyari noong nakarang gabi nang tawagin ako ni Lolo Terio. Nasa ilalim siya ng punong mangga at nakaupo sa malaking ugat nito habang may sinisipat. Apo, ang bagay na ito ang nagligtas sa inyo ni Serafin sa tiyak na kapahamakan. Ito ang batong omo na matatagpuan sa nakatagong bahagi ng kuweba. Hindi siya madaling mahanap ngunit kusang lumilitaw kapag may taong mabuting puso ang naghahanap. Ipinakita ng aking abuelo ang isang hugis bilog, maputi at kasing laki ng itlog ng pugo. Dagdag pa niya na ang nakalaban namin kagabi ay isang uri ng kubot na aswang. Babagsik at mapanganib ang mga ito na naghahanap ng malalapa sa gabi. Maaring ang batong omo ay inanod ng tubig mula sa kuweba at may malalim na dahilan kung bakit napasa kamay ko di umano ang naturang mutya. Kwento pa niya ay nakarinig sila ni tatay ng mga sigaw kaya tinungo nila ang kinaroroonan namin ni Serafin. Kasama ang ilang mga kalalakihan na maninisid sana at nakita niya kung paano sumiklab ang katawan ng nilalang at ang paglitaw ng batong omo sa aking tabi. Maya-maya lang ay tumayo si Lolo sa aking likuran habang may kung anong dasal na inuusal. Naramdaman ko na lamang na maingat niyang hinahagod ang batong omo sa bandang may sugat. Una, nakaramdam ako ng kirot, ngunit kalaunay parang hinahagod ng malambot na bagay ang parteng may sugat, hanggang sa unti-unting guminhawa ang aking pakiramdam. Ayon pa kay Lolo, ay ito rin ang ginawa niya kay Serafin, kaya hindi na nag-atubili pang pumunta ng bayan upang magpatingin sa doktor. Apo, itago mo ang batong omo. Ramdam kong kakailanganin mo ito anumang oras. Unti-unti ko na rin ituturo sa iyo ang bertud ng batong yan. Seryosong wika ng aking lolo. Makalipas ang isang linggo, ay tuluyan nang naghilom ang sugat sa aking katawan. Unti-unti na rin akong sinasanay ni Lolo kung paano gamitin ang batong omo. Ayon pa sa kanya, dahil nag-iisang apo ako, ay mukhang ako ang tagapagmana ng pagiging albularyo niya. Dagdag pa ni Lolo, noon pa man ay ayaw ni tatay na siya ang magpapatuloy ng pagiging albularyo ng kanilang angkan. Ikinagagalak ko naman ang pagpili sa akin ni Lolo Terio. Isang araw, inabot na kami noon ng takip silim sa daan. Kasama ang aking lolong naglalakad pa uwi galing sa kabilang sityo. May ginamot siya doon na isang buntis na inaaswang. Apo, doon tayo dumaan sa gilid ng burol upang mabilis tayong makarating ng bahay. Lo, hindi baga sa tabi ng burol ay dating sementeryo at wala man lang nagagawing tao roon? Doon ko unang nakita ang kubot na sumalakay sa amin ni Serafin. Hindi tumugon ng aking abuelo, bagkus
ay nagpatiunan na siya sa paglalakad. Napakamot na lang ako ng ulo habang nakasunod sa kanya. Mabuti na lamang at unti-unti nang sumisilip ang mga bituin at buwan sa kalangitan na nagbibigay liwanag sa aming daraanan. Hindi naglaon ay huminto sa paglalakad ang aking abuelo at sumenya sa akin na huwag maingay at hinila ako sa likod ng isang puno para magkubli. Napatingin ako sa direksyon kung saan siya nakatingin. Nanlaki ang aking mga mata nang masilayan ang isang walang saplot na katawan na unti-unting naghihiwalay. Napagtanto kong babae siya dahil sa buhok niyang hanggang baywang. Habang unti-unting humihiwalay ang katawan ng nilalang, ay mariing umaatungal yon na tila ba nasasaktan. Nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya ng batong omo na nasa aking bulsa. Ayon pa kay Lolo, ay nagbibigay babala ito oras na may nagbabadyang panganib sa kapaligiran. Isang manananggal! Pabulong na saad ni Lolo. Lo, mukhang makikipaglaban na naman tayo nito eh. Nasilayan ko kung paano ikinampay-kampay ng nilalang ang malapad niyang mga pakpak. Ilang minuto pa ay bumulusok yun paitaas at lumipad na papalayo. Nauna nang naglakad si Lolo upang lapitan ang pang-ibabang katawan ng manananggal. Nandiri ako nang masilayan ang naggagalawang mga bituka nito habang ang mapupulang dugo ay bahagyang kumukulo-kulo. Enzo, sige, subukan mo ang bagsik ng batong omo dito sa kalahating katawan ng manananggal. Gawin mo ang mga itinuro ko sa iyo. Pagbibigay hudyat ng aking abuelo. Inilabas ko naman ang batong omo at ipinaikot-ikot sa baywang ng nilalang habang nag-uusal ng orasyong pamako. Sumisipa-sipa at patalon-talon pa ang dalawang paa ng nilalang dahil sa epekto ng batong omo. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng mga pagaspas sa itaas ng aming kinaroroonan, kaya napatingala ako. Lo! Bumalik ang manananggal! Nakakakilabot na angil ang pinakawalan ng nilalang at mabilis na sinugod ang aming kinaroroonan. Hinila ko si Lolo, kaya ako ang nadakit ng manananggal at inihagis sa damuhan. Muli niya akong sinalakay at dinagit, ngunit kaagad ring binitawan. Marahil dahil sa mutya ng batong omo na nasa aking kamay ay hindi niya ako kayang dagitin at tila napapaso siya. Mga lapastangan kayo! Alam kong kayo pumatay sa matalik kong kaibigan noong nakarang linggo. Ipaghihiganti ko siya! Galit na atungal ng nilalang. Kaibigan mo ang kubot na yon! Damayan mo na siya! Walang puwang sa mundo ang mga katulad niyong salot! Bakit ginawa niyong pugad ng sementeryo dito? Ano sa akala niyo? Hahayaan na namin kayong manalasa sa tahimik naming dayon? Kung babalik ka sa lungga mo, hahayaan kitang mabuhay! Kaya kami umalis sa ibayong bundok dahil wala na kaming mabibiktima doon! Kung ganon, dapat na nga bawasan ng mga lahi nyo! Sigaw ko, sabay bato sa katawan ng nilalang ng batong omo. Sumiklab ang kanyang katawan habang bumabagsak sa damuhan. Magaling! Hinayaan kitang makipaglabang mag-isa upang matutuhan mo kung paano bumuo ng kumpiyansa at tibay ng loob. Nakangiting sambit ng aking abuelo. Kusang nahulog ang batong omo sa lupa, kaya dinampot ko na ito at naglakad na kaming pauwi. Ayon kay Lolo,
ay mukhang pinamumugaran ng mga nilalang ang dating sementeryo. Nais niyang puntahan namin yon kinabukasan at bakuran ng orasyon upang hindi na pamahayan ng masasamang elemento. Pinaalala niya rin na wag munang sabihin sa mga magulang ko ang pakikipaglaban namin sa manananggal upang wag na silang mag-alala pa. Tumango na lamang ako bilang tugon at nagpatiuna sa paglalakad. Pagdating namin ng bahay ay nandoon si Serafin. Kausap niya sina nanay at tatay. Mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Ayon sa aking kababata ay may hindi maipaliwanag na nangyayari sa baryo Bantod. May kung anong nilalang ang nananalasa roon pagsapit ng kadiliman. Ang ilang natagpuang biktima ay tuyot ang katawan, nakadilat ang mga mata at durog ang ilang parte ng katawan. Kaya pagsapit ng dapit hapon ay wala nang makikitang taong gumagala sa labas ng kani-kanilang mga tahanan. Ngunit nabubulahaw naman sila pagsapit ng gabi dahil sa mga katok at kalampagan sa labas ng kani-kanilang mga bahay. Nagbibigay ng matinding pangamba at kilabot sa mga mamamayan doon ang kung anumang nilalang ang pagala-gala sa baryo. Enzo, Apo, bukas ng gabi, pupunta tayo sa Bantod. Lo, sa palagay nyo, anong nilalang kaya yon? Seryosong tanong naman ni Serafin. Bukas ko na sasabihin at kukumpirmahin ko kung totoo ang aking hinala. Napakamot na lamang ng ulo si Serafin bago siya nagpaalam upang umuwi na. Napangiti na lamang ako habang tinatapig ang kanyang balikat. Kinabukasan, maaga akong nagising upang magtungo sana sa bukid at hanapin ang naiwan kong flashlight sa damuhan. Ngunit sadyang napakalakas ng ulan. Nanatili na muna kami sa bahay ni Lolo at nagpasyang hasain na lamang ang itak na aking dadalhin sa baryo Bantod. Apo, handa ka na ba? Pagdakay, tanong ng aking abuelo. Kanina pa hulo. Tugon ko naman habang sinasalat ang batong omo sa aking bulsa. Hapon na tumila ang ulan, kaya kumain na muna kami ni Lolo bago gumayak papunta sa dating sementeryo at tutuloy sa baryo Bantod. Mag-iingat kayo. Nag-aalalang sambit ni inay kasama ang aking itay. Kinakabahan man ay pilit kong tinatatagan ang aking sarili, lalo't kasama ko naman ang isang batikang albularyo. Sukbit ko sa aking balikat ang bag ni Lolo Teryo na puno ng mga pangontra. Sa tansya ko ay mahigit 1 oras ang aming gugugulin bago makarating ng baryo Bantod. Kaya diyaya ko na si Lolo na magpatuloy na kami. Hindi naglaon ay malapit na kami sa dating sementeryo nang biglang sumenyas si Lolo na magkubli sa puno ng duhat. Nagmatyag na muna kami hanggang sa maya-maya ay may nakita kaming mga kalalakihang naglalakad at armado sila ng mga dekalibreng mga baril. Nagulat ako sa biglang paglabas ni Lolo sa aming pinagkublihan. Sandali, mga Ginoo! Saan ang tungo ninyo? Walang bahid na pag-aalalang tanong ni Lolo. Lubha namang nagulat ang 5 kalalakihan sa biglaang pagsulpot ni Lolo. Tatang, idun ho sa baryo Bantod. Mga ngaso kami at nabalitaan namin ang nangyayari doon. Tugon ng isang lalaki. Tayo na. Sasabay kami sa inyo. Kasuwal namang sagot ng aking lolo. Habang naglalakad
ay pinaalalahanan ni Lolo ang mga kalalakihang hindi basta-basta napapaslang ng bala ng baril ang nilalang. Pabagsik, maliksi, at hayok sa dugo ang alagad ng dilim. Ano ho ang ibig niyong sabihin, Tatang? Tanong ng isang lalaki. Isang amalanhig na uri ng aswang ang nananalasa sa bantod hanggang walang pagpapasahan ng batong itim na nasa kanilang katawan ay babangon at babangon sila sa kanilang himlayan. Tubig at apoy lamang ang tanging makakapaslang sa alagad ng dilim. Seryosong tugon ng aking abuelo. Walang tugon mula sa mga kalalakihan na tila atubili silang paniwalaan si Lolo. Isang batikang albularyo si Lolo, kaya sana paniwalaan niyo siya para sa kaligtasan ng bawat isa. Giit ko naman. Nakita kong nagkatinginan ang mga kalalakihan, ngunit walang tugon mula sa kanila. Makalipas ang isang oras, sa wakas nakarating na kami sa bungad ng Baryo Bantod. Madilim na ang kalupaan at tanging liwanag na lamang ng buwan ang nagsisilbi naming tanglaw. Ayon kay Lolo, ay huwag magbubukas ng mga dalang flashlight upang hindi mabulabog ang mga nananalasa sa naturang baryo. Nagmistulang inabandona ang Baryo Bantod dahil walang mga tao sa labas, maliban sa mga asong naglalakad sa daan. Iilang bahay lamang ang may nakasinding gasera. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay ginala ko ang aking paningin sa paligid. Lahat kami ay natuon ang atensyon sa labas ng isang bahay dahil sa biglaang pag-iyak ng aso at nagsitahulan naman ang iba pa. Isang bulto ng tao ang sumipa sa aso habang pasuray-suray siyang naglalakad patungo sa punteryang bahay. Ang amalanhig! Mahinang sambit ng aking abuelo. Sumenyas siya sa 5 kalalakihan na huwag lumikha ng kahit anumang ingay. Bigla namang pumalahaw ng iyak ang isang sanggol sa loob ng bahay, dahilan upang manggigil ang amalanhig na makapasok doon. Kinakalampag nito ang nakasaradong bakod na gawa sa kawayan. Wala ba tayong gagawin kundi ang manood? Iritadong wika ng isang mangangaso. Huwag kang padalos-dalos kung... Naputol ang pagbigay babala ni Lolo nang biglang lumabas sa pinagkublihan ang lalaki at sinigawan ang amalanhig. Bumaling ang nilalang sa kanya at walang ano-ano'y sinugod siya nito. Pinagbabaril niya ito, ngunit hindi yun tinatablan ng bala. Bagkus, tumatagos lamang yun sa kanyang katawan. Biglang dinaluhong ng amalanhig ang lalaki ng akma itong tatakas. Malakas na sigaw nito ang pumailan lang sa Baryo Bantod, ngunit ni isa ay walang nagtangkang lumabas ng bahay, bunsod ng takot. Ay, ang tigas ng kanyang ulo. Kayo, kung gusto niyong damayan ng kasama niyo, sige, malaya kayo. Pagalit na sambit ni Lolo Teryo. Ano ang ating gagawin? Tanong ng isang lalaki sa himig na kinakabahan. Ito lang ang magliligtas sa inyo. Umakyat kayo sa pinakamataas na bahagi ng mga punong kahoy at hindi na kayo maahabol pa ng amalanhig. Kami na ng aking apo ang bahala dito. Bilisan nyo! Ayon kay Lolo, ay magpapahabol ako sa amalanhig hanggang doon sa bungad ng ilog na may kalayuan sa Baryo Bantod. Siya na may sa kakahuyan dadaan upang mas mauuna siyang makakarating sa kabilang bahagi ng ilog. Sinunod ko
ang utos ni Lolo na may kaakibat na pag-aalala. Kaagad kong sinigawan ang nilalang na patuloy na sumisipsip ng dugo ng kanyang biktima. Nabaling ang pansin niya sa akin at umangil. Pagkuway, tumayo at sinugod ako. Pagkalipas ng mahabang habulan, sa wakas, nakarating na ako sa bungad ng ilog. Laking pasasalamat ko sa batong omo na nasa aking bulsa dahil hindi ako gaanong nakaramdam ng pagod. Naririnig ko ang nagngangalit na ungol ng amalanhig habang papalapit sa kinaroroonan ko. Enzo! Magmadali kang lumusong sa tubig para sundan ka ng amalanhig! Malakas na sigaw ni Lolo. Itinaas ko ang nakasukbit na bag sa aking balikat at nagsimula ng lumusong sa tubig hanggang baywang ko. Nang lingunin ko ang amalanhig, ay mabilis yung lumusong sa tubig, ngunit nanlaki ang aking mga mata dahil nagiging nakakadiring uod yun. Lo, nagiging uod ang amalanhig! Hindi tumugon ang aking abuelo dahil abala na siya sa paghahakot ng mga tuyong dahon sa gilid ng ilog. Lolo! Sigaw ko. Bilisan mo, Enzo! Nasa loob ng bag ang posporo. Kailangan kong masilaban ang mga tuyong dahon dito upang masunog ang mga uod na yan bago muling mabuo. Sigaw ng aking abuelo. Sa aking pagmamadali, nadulas ako sa nakausling bato bago pa ako tuluyang makasampa sa gilid ng ilog. Nabitawan ko ang hawak-hawak kong bag kaya bumagsak yun sa tubig. Napamura ako dahil sa hindi ko pag-iingat. Kaya namay mabilis kong hinablot ang hawakan ng bag bago pa ito tuluyang matangay ng agos. Ibinato ko ang bag malapit sa kinaroroonan ni Lolo. Anak ka ng sigbin, Enzo! Yung posporo! Napasa! Nang gigigil na sambit niya. Lo! Yung mga tumpok ng uod! Unti-unting nabubuo! Sigaw ko nang masipat ang mga uod na paahon na sa ilog. Magmadali ka! Gamitin mo ang itak! Pagtatagain mo ang mga uod! Pinagtataga ko ang mga uod. Nandidire ako sa itim na dugong nagtilamsikan kung saan-saan. Ngunit mukhang nagsasayang lang ako ng oras at lakas dahil muli pa rin silang nabubuo. Hampas dito, hampas doon, hanggang sa makaramdam ako ng pagod, kaya napakunot noo ako. Kinapa ko ang batong omo sa aking bulsa, ngunit hindi ko ito maramdaman. Bigla akong kinabahan na baka nahulog ito sa tubig kanina nang madulas ako. Saglit kong iniwan ang paghataw sa mga nakakadiring uod at kinapakapa sa tubig ang batong omo. Enzo! Anong ginagawa mo? Ang amalanhig! Unti-unti nang nabubuo! Sigaw ng aking abuelo. Ganoon na lamang ang aking pagkagimbal nang ang isang tumpok ng mga uod ay mabilis na naghugis tao at naging amalanhig. Sinalakay ako ng nilalang, kaya nagpangbuno kami. Kaagad namang lumapit sa amin si Lolo at hinagupit ng hawak niyang latigo ang nilalang na kaagad namang kumawala sa akin. Ngunit mas naging agresibo ang amalanhig at naghahanda sa pagsalakay sa aking abuelo. Ngunit hindi siya makalapit dahil iwinawasiwas ni Lolo ang hawak na latigo habang nag-uusal ng pamako. May puting bagay akong nasipat sa dulo ng latigo na katulad ng batong omo. Hindi ako maaaring magkamali. Isa yung batong omo. Ngunit napapaisip ako, paanong napunta kay Lolo ang batong omo? Bilisan mo, Apo!
Subukan mong ikiskis ang palito. Baka sakaling lumikha ng apoy. Alam kong nanghihina ng apalanhig dahil sa bagsik at bisa ng batong omo na nasa dulo ng latigo. Ngunit mananatili itong buhay kapag hindi nasunog at maging abo. Nagkukumahog na saad ni Lolo. Ngunit naubos na lamang ang palito ng posporo ay hindi man lang ito lumikha kahit katitig na apoy. Hindi naglaon ay humahangos na dumating ang 4 na kalalakihan. Ayos lang ba kayo? Tanong ng isang lalaki. Sinong may lighter o posporo sa inyo? Agaran kong tanong. Kaagad nagsilabasan ng mga lighter ang 4 na kalalakihan. Kaya sinabi ko sa kanilang silaban ang mga tuyong dahon na nakatumpok. Maya-maya pa ay sumiklab ang malaking apoy na ikinaatungal ng amalanhig. Pinulupot ni Lolo sa liig ng amalanhig ang hawak niyang latigo at ubod lakas na hinila ang nilalang patungo sa naglalagablab na apoy. Mangalap pa kayo ng mga tuyong dahon at itambak sa katawan ng amalanhig. Malakas na sambit ng aking abuelo. Makalipas ang mahabang sandali, ay tuluyan nang natupok at naging abo ang katawan ng amalanhig. Nag-usal ng pamakong dasal si Lolo Terio para sa abo ng naturang nilalang. Lo, may batong omo ka rin palang tangan. Pagdakay tanong ko. Pinakita niya sa akin ang latigo na gawa pala sa pinatuyong baging ng makabuhay na isiniksik sa pinagbalatan ng sawa at sa dulo nito ay ang batong omo. Anya, ang batong nasa kanya ay pamana pa ng kanilang ninuno na isa ring kilalang albularyo. Ginawa niyang sinturon ang latigo upang hindi ito mawalay sa kanyang katawan. Namangha ako sa mga bagay na tangan ng aking abuelo. Lo, nawawala po ang batong omo ko. Hindi siya nawawala. Hayon, sa tabi ng bag. Ang batong omo na nasa iyo ay dinasalan ko. Kaya kusa siyang babalik sa unang taong nakakita nito. Pagkaingatan mo ang batong yan dahil malaking parte ng buhay mo ay kakailanganin mo yan na po. Ikaw na nga ang susunod sa yapak ko balang araw na maging isang bihasang albularyo o mas higit pa. Nakangiting saad ng aking abuelo. Paglaon ay tinawag na ni Lolo ang 4 na kalalakihan at kailangan na naming balikan ang katawan ng kanilang kaibigan. Pagdating namin sa bantod, ay kaagad na inisikaso ng mga kalalakihan ang katawan ng kanilang kasama. Naghanap sila ng kawayan at pangtali upang buhatin na lamang ito papuntang sentro kung saan naroroon ang kanilang sasakyan. Malungkot na nagpaalam ang mga kalalakihan sa amin ni Lolo. Pinayuhan naman sila ni Lolo na sana'y wag nang bumalik pa sa kabundukan upang mangaso at lubhang mapanganib. Tumango na lamang ang mga ito at nagpatuloy na sa paglalakad. Maya-maya na may malakas na nagwika si Lolo sa gitna ng mga kabahayan. Alam kong gising pa ang ilan sa inyo. Nais kong ipaalam sa lahat na naging abo na ang amalanhig na gumagampala dito sa Baryo Bantod. Ako ito, ang inyong kateryo, at alam kong kilala niyo naman ako. Mang Teryo, maraming salamat. Kanina pa kami nagmamatyag at hindi nakakatulog dahil sa pangamba. Saad ng isang lalaking nagbukas ng bintana. Ayon pa rito, ang amalanhig ay isang matandang lalaking pinaghihinalaang aswang noong nabubuhay pa ito. Nakabili di umano ng lupain sa labasan ng baryo 1 buwan na ang nakalipas. Hanggang isang gabi
ay nais nitong biktimahin ang buntis sa kalapit na sityo, ngunit naunahan siya ng asawa ng babae. Pinagtataga ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kinabukasan ay nakita na lamang na nakahandusay ang matanda sa labas ng kanyang bahay at wala ng buhay. Dahil sa walang nakakakilala sa kanya, ay naghukay na lamang ang mga kalalakihan at inilibing siya doon mismo sa kanyang bakuran. Ngunit makaraan lamang ang 2 araw ay nagsimula ng gambalain ng naturang amaranhig ang Baryo Bantod at may mga nabiktima pa. May ilang kalalakihan ang lumabas sa kanilang bahay at labis ang pasasalamat sa amin ni Lolo. Kalaunay, nagpaalam na rin kami ng aking abuelo upang makauwi na. Lo, naudlot ang pagpunta natin sa dating sementeryo ah. Bukas ng gabi, Apo. Sa ngayon, tayo na munang umuwi at magpahinga. Nakangiti niyang tugon. Habang naglalakad, ay nag-usal ako ng pasasalamat sa Panginoon. Kinapako ang batong omo sa aking bulsa at nagpasalamat na rin dahil sa taglay nitong bertud. Malaki ang naitulong sa akin at sa mga taong mas higit na nangangailangan sa darating pa na mga araw. Wakas.